Hallelujah. Amen. Yan, purihin ng Diyos. At tayo, bago naghihintay sa ating habang naghihintay sa ating mga kapatiran, tayo muna yung magbasa ng banal na kasulatan. Tuloy natin yung Bible reading natin sa aklat ng Mateo, chapter 6. Okay, Matthew, chapter 6. Sino tayo natapos sa 5. Kaya tayo ngayon ay tungo na sa Matthew chapter 6. O, dahil pamagat nyo na. Matthew chapter 6. Katuruan tungkol sa paglilimos. Matthew chapter 6. Ano pa yung mga pamagat niya? Katuruan tungkol sa pananalangin sa 5. Verse 5. Tapos, katuruan tungkol sa pag-ayuno at ang kayamanan sa langit sa 18, verse 19. Tapos, ang ilaw ng katawan, 22. Verse 22. Diyos at kayamanan, 24. Ayun, yun yung mga pamagat niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pamagat ang meron sa Matthew chapter 6. Okay? Matthew chapter 6, verses 1 to 34. Okay, tayo muna may lalaki sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito at kami naririto, magbulay-bulay ng iyong buhay at banal na salita. Patubayan mo po kami, gabayan, samahan at imulat ang aming isip at puso na nawalubos namin itong maunawaan upang magawa namin habang naghihintay sa muli mong pagbabalik. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Matthew chapter 6, verses 1 to 4. Ang katuruan tungkol sa paglilimos. Yan, katuruan tungkol sa paglilimos. Matthew chapter 6, verses 1 to 4. Sabi rito, pag-ingatan ninyo, hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Okay? Gano? Pagkaingatan ninyong hindi pakitang tao lamang. Pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Sa Biblia, hawak mo yung mabuting balita, yun yung sari niya. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Dito naman sa aking gadget, ang terminong ginamit, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang, mas malinaw siya. No? Dito sa Bible na mabuting balita, itong blue, ang sali niya ganito, pagkaingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Dito naman sa gadget ko, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Yan. Ibig sabihin, yung paglilingkod sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Okay, kailangan dapat sincero ang ating mga kabutihang ginagawa sa ating buhay na ito, sa ating kapwa. Okay, yan o. Na hindi dapat tayo pakitang tao sa ating tungkulin sa Diyos. Kaya dapat, kapag ganyan, ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Wala kayong gantimpala. Kasi all-knowing ng Diyos. Alam ng Diyos kung totoo at hindi ang ating mga ginagawang paglilingkod. Halimbawa, pag pumunta ka dito sa church, alam na ng Diyos yung pakay mo doon. Alam niya na kung seryoso ka talaga sumasamba sa Kanya. At alam niya din na hindi. Kaya gawin natin tunay ang ating pagsamba sa Diyos, sa lahat ng paglilingkod na ginagawa sa Diyos. Okay? Kaya nga, kapag naglilimos ka, kasi may kaugnayan ito dun sa pagtulong kasi ito Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo lang ipag-ingay pagaya ng ginagawa ng mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya sabi nito sa 2 verse 2, kaya nga kapag naglilimos o nagbibigay o tumutulong tayo, naglilimos kasi pagbibigayan pagtulong. O huwag mo lang ipag-ingay gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Sino ba dito nakakita na ng mga mapagkunwari?
Karamihan sa mga politiko eh. May mga mukha nila, yung binibigay nilang grocery, di ba? Yung pangalan nila, yan, karamihan dyan. Pero sa atin naman, huwag na natin, kasi parang utang na loob nila sa atin yung pagtulong, parang gano'n. Huwag na natin isipin gano'n, kundi tumulong na lang tayo ng totoong tulong, lang galing sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Naglilo mo sila ng mga sa sinagoga, sa lansangan upang sila mapuri, o sige, pasikat lang yung kanilang mga tulong. Gusto nila yung nakikita ng tao para alam ng tao na iba yung antas ng kabuhayan nila. Lamang ako sa inyo at ako yung tumutulong, mabait ako. Parang ganun yung sinasabi nila. Okay? Kaya huwag ganun. Kundi dapat tamang pagtulong yung ginagawa natin, yung tulong na iniisip natin ay paglilingkod sa Diyos. Tandaan ninyo, tinanggap nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo lang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Yun palang tama. Okay? Kapag tumulong tayo, dapat seryoso, dapat bukal sa loob, at dapat hanggat maaari, wala nang makaalam. Okay? Hayaan na natin ang Diyos. Kapag gawin mong lihim ang iyong paglilimos, sabi sa verse 4. Ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ikaw at ang Diyos na nakakaalam doon hanggat maaari. Okay? Sa ating ginagawang pagtulong sa iba. Kaya gawin natin ng sincero. Ang pinaka-key dyan, sincero yung tumulong. At dapat sa lahat ng bagay na ginagawa mo yan na laging iniisip mo yung salita ng Diyos na nasa sayo. Kasi utos ng Diyos yun eh. Na dapat natin gawin. Yung tumulong sa ating kapwa. Okay? Kaya gawin natin yan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Huwag na natin gawin paligsahan pa yung pagtulong. Okay? Dapat seryoso tayo at ginagawa natin ng lihim yung ating pagtulong. Hayaan na natin ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na yun at huwag na natin yung ipagmalaki. Lalo na sa iba. Okay? Yung hindi tayo nagigitaas. Kasi dapat sa lahat ng bagay na ginagawa natin, lalo na sa paggawain ng pagtutulong, dapat ang Diyos ang naiitaas, hindi tayo. Kaya kapag kami tinulungan tayo, nagpasalamat sa atin, sa Diyos ang lahat ng parangal at pagpuri. Lagi na sasabihin, sa Diyos tayo magpasalamat. Kasi ibinigay ng Diyos para sa iyo. Ginamit lang ako. Ganon. Kaya purihin ang Diyos palagi. Lagi sa Diyos ang lahat ng parangal at pagpuri. Hindi dapat tayo ang magmamataas. Kundi dapat sa lahat ng bagay na ginagawa natin pagtulong, dapat lagi natin ini-endorse ang ating Panginoong Hesus. Sa Diyos galing yan, kapatid, sinabihan lang ako para ibigay sa iyan. Kaya mamaya magpasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya gano'n. Tapos pag-pray nyo na rin siya yung tinulungan nyo. Lord, pagpalaan mo si ganito, ang tao ito, sa lahat ng pagkakataon nawa, higit ka pa niyang makilala yung kabutihan mo, yung pag-ibig mo. At maranasan niya pang higit yung pagpapalang galing sa iyo. Ganon, magandang tamang paraan para magpasalamat sa Diyos. At ipaunawa sa tinutulungan natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng biyaya. Amen? Yan, tandaan natin ha. Matthew chapter 6, verse 5 na tayo. Alin pamagat niya? Katuruan tungkol sa pananalangin. Ito naman yung tamang paraan ng pananalangin. Yung kanila, Matthew chapter 6 verse 1 to 5, 4, tamang paraan ng pagtulong. Kapag tumulong tayo sa kapwa, huwag na natin ipag-ingay. Okay? O ibig sabihin, huwag natin ipagmalaki. Kasi minsan, natural na nasasabi natin minsan, lalo na kapag illustration, pagkikwentuhan, ang ibig sabihin dito, huwag mong ipagmalaki. Ibig sabihin, i-endorse mo palagi si Jesus sa buhay nila. Kapag tumutulong ka, hindi sa aking galing to kapatid, pinamibigay lang ito ng Diyos. Kaya magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng bagay. Pares tayo, lagi tayo magpapasalamat sa Diyos. Dapat lagi natin itinataas ang Diyos sa lahat ng pagkakataon kapag tayo may tinutulungan. Hindi yun tayo. Ay, thank you po. Oo. Talagang ano yan, binigay ko talaga sa iya. Hindi gano'n. Kasi marami na ako yan. Sobra naman, binigay ko. Hindi dapat gano'n. Dapat, at isa pang bagay, pag nagbigay tayo, dapat espesyal. Okay? Yung talagang bigay. Yung galing sa puso. Buong buhay, buong puso ka dapat sa totoo lang. Lalo na kapag mga lingkod ng Diyos, itutulungan natin. Alam niyo ba sa banal na kasul, ito pa, isa pang bagay. Hindi naman sa, isa pang bagay na kinaluluguran ng Diyos pag tayo nagbibigay. Isang bagay lang na sinasabi din ng Bible. Una sa Diyos, pag nagbigay ka dapat, espesyal.
buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Maging sa mga bagay, sa mga literal na bagay, ang mga material, dapat espesyal yung pagbibigay na. Kasi Diyos yun eh. Karapat dapat tumanggap ng mga espesyal na handog. Huwag natin tipirin ang Diyos. Huwag natin bigyan ng tira-tira. Kaya bigyan natin, malayo pa lang, Monday pa lang, kung meron tayong offering, ilaan mo na yun. Lord, ito para sa iyo. Hindi mahalaga kung malaki o maliit. Ang mahalaga yung nakikita ng Diyos sa isip at puso mo, yung connection ng relasyon mo at pagkilala mo sa Kanya, pagkakila. Nakuha niyo po ba? Malayo pa lang, Lord, yung, kumita ko ng pera. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Napaka-imposible may magbigay sa akin o may nagbigay sa o kumita ko ng pera ngayong araw pero dahil napakabuti mo o kahit maliit na bagay yun, Lord, ito para sa iyo. Itabi mo na agad yun. Yun yung paraan ng tamang pakita ng mataas na parangal sa Diyos. Kung maliit na malaking bagay yung bibigay mo, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga yung isip at puso mo kung paano mo pinahalagahan yung gawain ng pagbibigay para sa Diyos. Ganun din sa pagtulong. Pagka tayo tumulong dapat, espesyal yung pagtulong natin. May panalangin. Lord, tulungan mo ito. Gamitin mo yung bagay na ito para makatulong sa tao ito. Ito ay galing sa iyong Panginoon. At isa, siyempre, ang iniitaas dapat yung Diyos. Okay? Kaya, alam mo, pagkain. Huwag mong bigay ng malapit na mapanis. Tama ba? Ganon, ibig sabihin, espesyal. Itinuturing mong higit ang iba sa'yo. O minamahal mo yung kapwa mo na tinutulungan mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Utos ng Diyos yun. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa isa. Ikaw ba kakain ka ng malapit na mapanis? Sa tingin mo? Pag ikaw binigyan ng malapit na mapanis, ano mararamdaman mo? O hindi siya magagalit. Magtitehing mo kaya lang, pag talikod niya, di ba? Ganun tayong tao eh. Marami naman ito, yung mga tira-tira, binibigay. Yung kalinang marami ba, hindi nagbigay. Tama ba? Ganun din tayo dapat tumulong. Dapat nakikita na natin yung iniisip niya kasi Christian tayo. May kaisipan tayong tulad ng sa Diyos. Tama ba? All-knowing ang Diyos eh. Nakipag-isa ka na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Buhay na ni Kristo yung sinag sa buhay mo. Kaya all-knowing ka rin sa totoo lang, lalo sa kabutihan. Nakita mo agad siya, ay, kailangan ni kapatid ng ganitong sapatos. Tama? Kasi nakita mo eh, dahil alam mo eh. Nakanganga yung sapatos siya, halimbawa, o, di ba kailangan ni sister, ni brother ng ganito, medyo luma. O, di bigyan mo na. At huwag mong bigay yung yung medyo parang hindi na magamit. Okay? Bigay mo yung talagang dapat gamitin ng isang lingkod ng Diyos. Kasi lingkod ng Diyos yun. Tama ba? At pagka nagtanim ka sa likod ng Diyos na yun, meron niyang Abraham Covenant na tinatawag. Pagpapalain ka talaga ng Diyos, literal. Pangako yan ng Diyos eh. Kaya dapat yung puso mo, yung isip mo, konkreto. Talagang marugdog ang iyong pagkaunawa patungkol sa pagsamba at pagbibigay. Amen? Ganun dapat iisip natin. Kaya magbigay tayo yung pinaka-the best sa mga lingkod. Kahit sabihin mo, okay pa yan, kapag yung isip at puso mo ay talagang nasa pagbibigay talaga ng pagsamba sa Diyos, magiging espesyal sa paningin ng Diyos. Pero bilang tao, siyempre, mag-isip ka din. Kasi yung iba, yung talagang tira-tira na lang, binibigay pa eh. Yun yung maling bagay na dapat natin iwasan. Hindi nakakatulong minsan yan eh. Minsan sa binibigyan mo, mag-iisip na hindi maganda sa iyo, magkakasala pa yun. Tama mo ba? Iiwasan mo yun, yung magkasala siya ng dahil sa iyo. Grabe naman ito, nagbigay pa, tira naman, di ba? Magkakasala siya kasi likod ka lang Diyos, ikaw nagbigay sa kanya eh. Tama ba? Kaya gano'n. Kaya mag-isip tayo ng iba pang paglilingkod na nakaakibat sa salita ng Diyos. Okay? At magbigay tayo ng tulong, special dapat yun. Lalo na sa mga lingkod, alam natin lingkod ng Diyos. Okay? Mga pastor yan, mga leaders ng church yan. Kung ano kasi itinanim mo, tandaan nito kung ano itinanim natin, yun ang aanihin natin. Kapag ikaw ay nagtanim ng literal na binhi, saan ka magtatanim? Na lupa. Sa magandang lupa. Sa spiritual na buhay, sino yung magagandang puso sa buhay spiritual? Anong uri ng tao yun? Mga lingkod niya. Mga pastor, mga leaders, mga Christian. Yan. Ayan yung tinatawag na matabang lupa.
Kapag nagtanim ka dyan, tutubo yan. At tutubo na yung mamumunga ng marami yun sa gana yun. Tama mo ba? Common sense lang yan. Kaya pag nagtanim tayo ng ating biyaya, magtanim tayo sa matabang lupa. Kung ano ganito, sabi ng Diyos to kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Pag nagtanim ka ng mabuti, ano aanihin mo? Mabuti. Pag nagtanim ka ng katapatan, ano aanihin mo? Pag nagtanim ka ng gulay, ano aanihin mo? Pag nagtanim ka ng prutas, ano aanihin mo? Prutas. Pag nagtanim ka ng pera, ano aanihin mo? Ano? Pera din. Pag nagtanim ka ng maliit na pera, ano aanihin mo? Maliit na pera din. Pag nagtanim ka ng malaking pera, ano aanihin mo? Purihin ng Diyos. Kaya ganun dapat tayo ka-generous pagdating sa giving. Tama mo ba? At sabi ng John 3:16, you must believe it. Maniwala ka, sumampalataya ka. Amen? Yun yung kulang sa atin. Wala tayong pananampalataya konkreto. Kaya talagang hindi natin, kung minsan nararanasan talaga yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ito ay salita niya. Pangako niya. Amen? Na dapat natin panindigan. Lord, pag nagtanim ako ng mabuti ngayong taong 2026, puro mabubuting bagay ang aking aanihin sa iyo. Pangako mo yan. Pinangahawakan ko yan. Sabihin mo sa Diyos yan. Diyos kita. At ikaw si Yahweh kapag sinabi yung gagawin. Kaya magtatanim ako ng pera sa church, Lord, alam ko, pagpapalain mo ako financially. Tama mo ba? Ganun dapat tayo mag-isip sa Panginoon kasi ang Diyos ay Diyos. Tandaan niyo yan, sa lahat ng pagkakataon para tayo mapagpala. Ako yung mga bagay na yan. Nagpasalamat ako sa Diyos kasi ngayon naiintindihan ko na rin siya ngayon. Dati, sarado ako sa ganyan. Pero salamat sa Panginoon, Lord, tulungan mo pa ako na mas makaunawa pa ng higit. Patuloy akong nagbabasa ng Bible, nakikinig sa mga salita niya, at unti-unti pinaunawa sa akin ng Panginoon. Ngayon, nagiging mas matibay na yung pananampalataya ko sa Panginoon. Amen? Ganun din tayo, ganun din kayo. Kung paniniwalaan natin ang mga pangako ng Diyos, ay talagang mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos. Kung may mga bagay na nararanasan ako ngayon, na hindi ko nararanasan dati, na bago ng Diyos yung aking isip pagdating sa pananampalataya sa Kanya. Yan po rin ang Panginoon, yung isang bagay na dapat nating natutunan ngayon, yung ating faith, okay? At pagdating sa pagtulong, dapat isipin natin palagi na ang Diyos ang may itaas. At itinuturing natin palagi na espesyal yung mga taong tinutulungan natin. Huwag mong ituring yung tinutulungan mo na, ay wala ito, wala naman itong kakayanan sa buhay, wala ito, walang silbi sa lipunan ito. O kawawa naman ito, di ba? Kawawa naman. Kung di dahil sa akin, hindi gano'n, wag gano'n. Ituring natin siya, anak yan ng Diyos eh. Lord, pagpalain mo si sister kasi yung anak mo na ito, Panginoon, huwag mong hayaan patuloy siyang mahirapan, bagkus gamitin mo ako para sa Kanya upang higit kang maparangalan sa buhay niya, upang maipakilala kita sa buhay niya. Ganun dapat tayo. Kung paano tayo dumalangin sa Diyos para sa ating mga tinutulungan. Huwag yung tayo ay itaas. Hindi pag nagbigay ko, taas noo ka na. Diba? Hindi ba, nagbigay ka minsan parang bless ka kasi nakatulong ka eh. Ikaw yung naparangalan doon. Okay? Dapat yung Diyos, hindi. Kapatid, mag-thank you kasi alam niyo ba, meron sa akin nagbigay na isang lingkod din ng Diyos. Sabi niya, hindi po, Pastor, humble niya. Hindi po aking galing yan sa Panginoon, Kuya, pinabibigay lang sa inyo. Sa totoo, marami kasi may mga time na may mga nag-aabot talaga sa akin na nagtatanim. Minsan, 500, 1,000, 100. At hindi nila talaga itinataas yung kanilang sarili. Oo. At pinagpapala sila ng higit. At ako din naman, kung minsan nagtatanim sa mga lingkod din ng Diyos, pag nagtanim ako, talagang pagka kinalaunan, talagang nagmumultiply yung bagay na ibinibigay ko, tinatanim ko din sa Panginoon. Sineshare ko sa inyo para mas malaman ninyo na hindi lang kami nagtuturo. Ginagawa din namin tinuturo. Kasi napatunayan namin totoo, kaya binabahagi namin. Ganun po yun. At pari Pastor, kinikwento niya, hindi, illustration yan. Ang sinasabi nitong, huwag niyo ipagsabi, yung kagaya ng tulong ng nagmamayabang ka, kagaya ng mga politician. May donated by, di ba? May ganun ba? May nakalagay pa sa mga grocery mukha nila, pangalan nila.
sa lansangan, pipila ka pa, may stop pa, tapos pila-pila pa, yung mga tao, isiksika na, di ba? Nagkaka-away-away na lang dahil sa tulong. Huwag lang ganun. Punta mo lang sa tahanan nila. Ito po galing po sa kay Mayor. Pero pasalamatan niyo yung Diyos, ha? Kasi galing ko sa Diyos. Pinadala lang ni Mayor, siya lang daw ang ginamit. Hindi dapat ganun, di ba? Yung iniiwasan dito, yung mapagmataas mo yung sarili. At dapat sa lahat ng tulong na ginagawa mo, yung Diyos ang napaparamalan sa lahat ng oras. Amen? Kaya kapag tutulong ka, opo, tama yung magpasalamat, pero hindi tayo magpasalamat sa Diyos. Kasi ang totoo, hindi po ako nakaisip niyan. Binigay po sa akin ng Diyos yung pangalan niyo para tulungan kayo. Kaya ang Diyos po, ako po wala pa kaya ng tumulong. Yung lahat ng meron ako sa Diyos po yun, kaya ibinibigay ko lang din sa inyo. Ganun ang paraan ng pagpapaaral sa Diyos na tinuturo ng Matthew chapter 6, 1 to 4. Amen? Okay po ba? Dahil niyo ako, ano yung tinanim? Yun ang aanihin. Pag nagtanim ka ng gulay, anihin mo. Pag nagtanim ka ng prutas anihin mo, natural. Pag nagtanim ka ng pera, natural pera anihin mo. Ganun ang Diyos. At paniwalaan mo yun. Amen? Kaya kung tayo manghihinayan magtanim, sa lahat ng pagkakataon. At saan tayo magtatanim? Saan tayo magtatanim? Saan? Matatabang lupa. At yung matatabang lupa, yung mga anak ng Diyos yan, mga Christian, yung mga may takot sa Diyos. Amen? At syempre, huwag rin maging sarado yung puso natin sa iba, higit sa lahat. At kung tutulungan natin sila, gawin natin special para maparamalan yung Diyos sa buhay natin. Kasi maririla yung bait naman ng tao nito. Ano ba uring tao yan? Ay, born again pala siya. Kaya palang ganun siya kung magalang, tapos maasikaso, palabati, palabati, lagi nakangiti. Ang Christian, lagi nakangiti. Ako hindi lang gano'ng makangiti, bungi kasi ako Pag hindi ako, mapapangiti ka rin kasi bungi Okay? Kaya yung mga Christian ganyan. Para mapaparamalan ang Diyos sa buhay natin. Sa pamamagitan ng mga tulong na ginagawa natin sa kanila. Huwag natin angkinin yung karangalan sa Diyos ang lahat ng parangal. Kaya kapag may magpapasalamat, sa Diyos tayo magpasalamat, pray tayo, pasalamat tayo sa Diyos. So, pag-pray mo din siya. Ganon. Okay? Dito na tayo, Matthew chapter 6. Okay, may Bible kayo, Matthew chapter 6, verse 5 na tayo. Ano na yung babagad niya? Verse 5, Sister Nora? Turuan tungkol sa panalangin. Yun, ito naman yung tamang pananalangin. Kanina, tamang pagtulong. O, tandaan yan, pagtatanim yun, pagtulong. Ngayon naman, tinuturuan tayo ng Matthew chapter 6 na tamang pananalangin. Sabi rito, verse 5, kapag nananalangin kayo hanggang anong verse yan, Sister Nora? Verse 14. 15. 5 to 15. Okay? Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Pag nagpe-pray. Huwag tayong tutulad ng pakitang tao sa mga nagkukunwari, kunwari, nagpe-pray. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Pag nagpe-pray, huwag daw tayong pakikitang tao. So, ibig sabihin, pinakikita mo, marunong ako mag-pray. Hindi ba ganun parang pinagmamalaki nila na dikit sila sa Diyos kasi nagpe-pray sila kita-kita. Huwag ako, marunong ako mag-pray, gano'n. Huwag daw gano'n, huwag gano'n ang ibig na ang ating sistema. Bagkus, sabi rito, ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim na siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Okay, huwag kang makitang tao pag nag-pray. Yung pakikita mo pa sa lahat na ikaw ay maka-Diyos. Yan. Alam na ng Diyos yung pakay mo. Bago ka palang manalangin. Alam niya na hihilingin mo. Tandaan natin ang Diyos ay omniscient. All-knowing God. Omniscient. Alam ang lahat ng bagay. Babalakin mo pa lang, iisipin mo pa lang, yung mangyayari na gagawin mo, alam na ng Diyos yun. Wala kang may tatago kaya hindi ka dapat magmalaki sa Diyos. Okay? Kaya paglingkuran mo na lang, walang tapat ang Diyos. Okay? Huwag pakitang tao ang lahat. Huwag mong sabihin sa iba na ikaw ay maka-Diyos, ibig sabihin dito. Okay? At sabi naman dito, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Ibig sabihin, pag nanalangin ka sa Diyos, o nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, dapat sincero.
hindi pakitang tao. Okay? Kasi tayo, pastor, mali pala yung mga born again. Minsan, sa kalsada, nagpe-pray yan. Nagpe-pray yan sa mga tao. Lalo pag nag-evangelize. Hindi po ganun yun. Mas malalim na ibig sabihin. Ang ibig sabihin yan, sa isip at puso mo, dapat yung relasyon mo sa Diyos totoo. Okay? Kaya kung totoo ang relasyon mo sa Diyos, kahit saan ka pa manalangin, nakikita ka pa ng maraming tao, o nasa lugar ka na hindi ka sa loob ng bahay, wala ka sa church, didinggin ka ng Diyos. Kapag yung puso at isip mo ay talagang seryoso sa Diyos. Kasi sinabanggit dito yung mga mapag-imbaba, mapagkunwari. Ayan yung mga taong religyoso na hindi naman tunay yung kanilang pananalangin o relasyon sa Diyos. Kasi nagpe-pray ka sa mga kanto, lalakad-lakad ka pa, nagpo-prosesyon ka pa. Tapos pag uwi mo naman, iinom mo naman kayo sa bahay niyo. Tama ba? Makita ng mga kapag-ibig, ay si pala ito, makadiyos pala ito. Tama. Kasi kikita kayo dyan eh. Dadasal kayo, lalo pag may mahal na araw, marami yan eh. Panata pa kayong ganun. Kasi pananalangin din yan eh. Yung panata eh. Spiritual na gawain yan eh. Sa ibang reliyon, ayun ang pagkakaalam nila. Di ba? Yun ang ibig sabihin po nun. Pero hindi mahalaga kung nasa lugar ka kung nananalangin. Hindi yun ang tinutukoy nito. Ang tinutukoy nito, dapat seryoso yung relasyon mo sa Diyos. Totoo. Yung ugnayan ninyo sa Diyos. Kasi ang panalangin, pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, kasama ang Diyos. Dapat meron kayong formal na relasyon sa Diyos. Amen? Naintindihan mo ba? Ang pinag-uusapan dito, yung formal yung relasyon ng Diyos, yung tunay, yung totoo. Yung tapat mong ugnayan o pagtawag sa Diyos. Ang prayer, ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos ng totoo. Okay? Kasi kapag hindi totoo ang ugnayan mo sa Diyos, wala kang relasyon sa Diyos. Hindi ka pakikinggan ng Diyos. Sabi ng Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang dahilan kung bakit hindi ko kayo marinig. Yan. Kasi bakit hindi tunay yung relasyon mo sa Kanya? Mapag-imba pa o papanggap ka lang para lang pasikat lang, di ba? May mga ganyan eh. Minsan may nakita pa ako nagdala ng Bible eh. Oo. Nagdadasal sila sa isang bahay, may dala pa siyang Bible. Hindi naman niya binubuksan. Tapos siguro baka hindi pa nga marunong magbuklat ng Bible. Di huwag ka na lang magdala para ipakita sa mga tao na marunong ka magbasa ng Bible. Amen? Ganyan yung mga tinatawag na pakitang tao. Kaya dapat seryoso yung ugnayan mo sa Diyos, ang ibig sabihin. Saan ka man lugar na nanalangin, ang mahalaga, seryoso ang ugnayan mo sa Diyos. Totoo yung relasyon mo sa Diyos. Amen? Kasi literal eh. Babasa natin literal. Sinasabi kasi nito, yung relasyon mo sa Diyos. Kasi hindi naman totoo. Ang pakay mo lang, yung makita ng mga tao. Ayan o. Ngunit, ayan o, sa 5, kapag nananalangin, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. May hilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Makita. Ang purpose kasi, tandaan niya, all-knowing ang Diyos. Una, all-knowing ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Alam niya yung mga pakay natin. Kaya ang banggit dito, huwag kayo tumulad sa mga tao na yon na hilig silang manalangin sa kanto. Ang purpose kasi nila ay makita ng mga tao, sabi rito, magpasikat lang. Malaman mo lang na makadiyos sila sa palagay mo. Amen. Yun yung iniiwasan dyan. Pero yung kahit nanalangin ka sa maraming tao kung ang iyong relasyon sa Diyos ay totoo, didinggin ka rin. Kasi alam ng Diyos yung purpose mo eh. Alam ng Diyos na pinanalangin mo yung tao dahil siya ay kailangan ipanalangin. At ikaw naman, alam mo na kailangan mo siyang ipanalangin dahil alam mo anak ka ng Diyos. At kailangan niya ng panalangin mo. Amen? Ganun yung paraan na yun. Kaya, kapatid, pag may nakita kang ganun, dito mo tayo sa tabi. Pag-pray kita. Okay, ganun. O kaya, kung wala talaga kayo mataguan, pwede na ron. Na talagang ipinanalangin mo siya kahit sa isip mo lang, kahit sa puso mo lang, hawakan mo siya, magsalita ka ng mahina, pwede mong gawin yun. Para hindi ka na rin marinig, para wala na rin mag-isip sa inyo ng hindi maganda.
Amen? Kaya ang ibig lang sabihin nito, maging seryoso tayo sa relasyon sa Diyos at dapat tunay yung ating ugnayan. Sa ganung paraan, gigingin tayo ng Diyos at iyon ang tamang pananalangin. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, tsaka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita na ginagawa mo ng lihim ang siyang nagbibigay sa iyo ng gantimpala. Kasi may dalawang uri ng nananalangin. Sa lantaran. Tama po ba? May nananalangin sa lantaran ng totoong panalangin, may nananalangin sa lantaran ng pakitang tao lang. Ganon din naman sa lihim. May nananalangin ng lihim na totoo talagang pananalangin, may nananalangin ng lihim na hindi naman totoong Diyos yung pinananalangin niya. Tama po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Tama po ba? Amen. Kaya isipin natin yon. Kaya hindi yan patungkol sa kung saan ka naroroon. Ito ay patungkol sa relasyon mong tunay sa Diyos na kinakausap mo. Amen po ba? Kaya tandaan niyo yan ha. Ay, yung mga born again pala. Kasi nananalangin sila sa kalsada pag nag-evangelize. Mali pala yun. Hindi po ganun yun. Nananalangin tayo dahil meron tayong totoong relasyon sa Diyos at kailangan natin ipanalangin ang lahat. Pero ang pakay mo para makita ng tao, para masabi nilang makadiyos ka, alam ng Diyos yun, mali yun. Amen? Amen po ba? Amen. Ngayon sa mga nahuli, Matthew chapter 6 ang ating binabasa. At nasa katuruan na tayo ng pananalangin. Okay? Sa pananalangin ninyo, ito pa isang bagay na dapat natin malaman. Sa pananalangin ninyo, huwag kayo gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Meron paraan ng pananalangin. Tinuturuan tayo ng tamang pananalangin. Halimbawa, kapag kainan, ano ang dapat mong ipanalangin? Tungkol sa pagkain. Magpe-pray ka ba pagkakain? Lord, tawanan mo kami sa aming nagawang kasalanan at gabayan mo po ang aking tatay at nanay at ang aking trabaho. Magpe-pray ka ba gano'n sa kainan? Hindi na. Hindi. Bakit ka nagpe-pray ng gano'n? Dahil ba maraming nandito kumakain para malaman lang marunong ka mag-pray? Tama mo ba? Minsan gano'n ang iisip natin. Kaya iba na confuse pag nagpe-pray. Uy, ang daming tao. Ano yung sasabihin ko? Baka asipin nila, hindi ako marunong mag-pray. Ay, ito na yung gagawin ko. Lord, patawarin mo po ako sa akin nagawa kasalanan. Tama mo ba? Maging practical tayo pag nagpe-pray. Kausap mo ang Diyos. At ano yung dapat mo hilingin sa pagkain? Pagpalain, yung naghanda ng pagkain. Tama mo ba? At gamitin yung pagkain para kalakasan ng katawan para magamit sa paglilingkod sa ikararangal ng kanyang dakilang ngalan. Doon ka mag-focus. Tama mo ba? Yun yung mga paraan ng pananalangin para hindi maging pakitang tao tayo. Kasi kaya hinahabaan natin, nakukumpuse ka. Kasi ang daming tao, hindi na nagiging bukal sa loob mo yung panalangin mo. Tama ba? Ang dami mo ng salitang nasasabi. Kundi dapat maiksing salita lang na may pagpapasalamat at pagpaparangal sa Diyos. Amen? Ganon. Tsaka na magmahaba kapag ikaw at ang Diyos na ang nag-uusap. Sa sarili mo lang personal na pananalangin mo yon sa inyong tahanan. Pag nabasa ka ng Bible. Okay? Kaya sabi ni Jesus, kahit isang oras, pwede ba kayong manalangin ng kala Peter? Kasi naantok sila Pedro eh. Kaya gano'n. Isang oras. Muli mo, haba nun. Ang dami mo na magpag-pray nun. Kahit isang oras. Kahit isang oras man lamang, sabi ron, hindi ba kayo makapanalangin? Maiksi pa yun. Maiksi pa yung isang oras kasi si Jesus mahaba mag-pray yan. Maraming pinag-pray yan. At yung mga professor nga namin, 3 oras, 5 oras nag-pray. Dire-diretso. Mga Korean. Ako, pag nag-pray, 30 minutes lang sa sarili ko sa umaga. Maiksi lang. Pero yung iba, talaga mahaba. Pero huwag mong gawin yan sa pagkain. Pag dilan mo, baka ubus na yung pagkain. Amen, wala nang pagkain. Basta nauna na kami sa'yo, nagutom na kami. Di ba? Habang nag-pray ka, kumakain na kami. Tama? Kaya pag nag-pray ka, may paraan yan. Tignan mo kung ano yung sitwasyon. Pagkain, closing prayer, opening prayer, may mga panalangin dyan. Okay? Panalangin sa bansa. Ginawa natin nung Miyerkules, tama, Nicole, panalangin sa tatay, nanay, si Elias, nanalangin na si Elias. Palakpakan natin ng Panginoon. Yan, tinuturuan natin ng mga lalaki yung mga kabataan at natututo sila.
Ganon, isa-isa. Nagkaroon kami ng panalangin nung kahapon, Sabado ng hapon. Nag-pray kami isa-isa. Ganon. At pag lagi mo ginagawa yan, nakakasanayan mo, mas lalo kang lumalami sa pananalangin. Amen? Kaya ganon, sanayin natin yung ating sarili sa pananalangin. Kaya lang, uriin natin yung bawat sistema ng panalangin. Gaya nga sinabi ko, pagkain ng panalangin mo. Pagka opening prayer. Tama? Kapag closing prayer. Offering. Kapag offering, Lord, patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan at gabayin mo yung tatay nanay ko, ay offering yun eh. Tama ba? Dapat tungkol sa offering, Lord. Salamat po sa gawain ito, isang malaking karangalan para sa aming maghandog sa iyo. Pagpalain mo po yung mga naghandog, maging sa mga hindi, kung may mga sa palagay mo hindi, pagpalain, Lord, hilingin mo na nawa ang kanilang buhay ang mabigay sa iyo. Pwede yun. Hindi masama yun. Okay? Basta tungkol sa pagbibigay at biyaya na matatanggap niya kasi kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo yun ang ipanalangin mo, i-bless mo. Sa pangalan ni Jesus, I declare blessing. Amen. O, di ba? Hindi kailangan pahabain. Maiksi lang. Okay? Kaya sa ibang mga gawain, may oras yan. Lalo na kapag ang gawain sa SM, sa Robinson. Mahal kasi upa doon, kaya may oras lang, isang oras lang gawain doon. Magmamadali yung mga gawain doon, kaya ang preacher doon, mabilis. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tapos na. Pinakamahaba ng 25 pagka sa mga ganyang gawain. Magpe-praise and worship yan, mabilisan din yan. Kasi isang oras lang kailangan matapos. Kasi pag lumagpas, bayad sila ng malaki doon. Mall yun eh. Tama ba? Tayo rito, walang limit. Kasi wala namang bayad itong pwesto natin. Kaya pinapala tayo ng Panginoon. Pagpalain yung sila Pastor Frank na talagang ginamit ng Diyos dito. Yun lang natin dadalangin sa Diyos. Okay? Kasi matabang lupa yun, pastor yun. Kaya pag-pray natin palagi si pastor. Okay? Kaya tandaan niya na yung paraan ng pananalangin, sabi rito sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita. Hindi yung mawalang kabuluhan, hindi tungkol sa gawain. Tama? Wala na yun, hindi na yung kaugnay doon. Baka ginagawa mo na lang yun, hindi yung sinasabi sa iyo. Kasi ang mananalangin dyan, yung Holy Spirit na nasa sa iyo. Tinuturuan ka niya sa iyong mga sinasambi. Kaya kapag ikaw nagbigkas pa ng napakaraming salita, walang kaugnayan doon, ikaw na yun. Hindi na yung Holy Spirit na nasa sa iyo. Amen? Kaya paghatiin natin lagi ang banal na Spirito para tulungan tayo. Lord, ikaw po ang magsalita para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tsaka ka mag-pray. Okay? Ganun po yun. Yan. Akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit, all-knowing kasi ang Diyos. Ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Tandaan niya na all-knowing ang Diyos. Bago ka pa lumapit sa Diyos, alam niya na yan. Ang kailangan lang marinig ng Diyos yung katapatan mo, yung sinseridad mo sa Kanya. Yung relasyon mo sa Kanya na marugdog, yun lang ang gusto makita ng Diyos sa atin. Yung pag-ibig natin sa Kanya, yung pagsuko ng buhay natin sa Kanya. Amen? Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ay, Pastor, yan pala dapat pa. Iyan na lagi pananalangin ko, Pastor. Hanggang sa pagkain, puro ama namin. Tama po ba yun? Hindi ganoon. Tinuruan tayo ng Diyos kung paano ang instruction ng pananalangin. Kaya ito ang instruction ng pananalangin. Yan. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Okay? Meron tayong confession, meron tayong tinatawag na acts. Yan, in acts. Alam niyo yung acts? Sino alam ng acts? O, ito na yung acts nila, paniniwala ko kasi ito din yun eh. Acts. Ano yung sabihin ng A sa acts? Adoration. Adoration, pagsamba. Kailangan sambahin mo muna ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Bigyan natin ng mataas na parangal ang pangalan ng Diyos, si Jesus. Kaya inalulugan tayo ng Ama na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nagkakaroon tayo ng ugnayan sa Diyos Ama. Kasi pag tayo lang, hindi ka titignan ng Ama na ikaw lang. Lalapit sa Kanya. Bakit?
Bakit hindi ka titignan ng Ama pag ikaw ay lumapit sa Kanya? Hindi tayo karapat-dapat sa Amang banal. At kailangan niya ng banal din na lalapit sa Kanya. Sino yun? Si Jesus. Kaya tatawagin mo si Jesus sa Kanyang pangalan. Amang banal sa pangalan ng aking Panginoong Hesus na tinanggap ko sa aking buhay, yung paghahari ni Jesus. Pakikinggan ka ng Ama na nasa langit. Kaya kailangan natin parangalan ang Kanyang pangalan sa ating buhay, tanggapin bilang Panginoon, Hari at Diyos sa ating buhay para dinggin tayo ng Diyos. Naway maghari ka sa amin, yung paghahari niya, yung pagtanggap bilang mataas na pagsamba sa Kanya, ibigay sa ating Diyos, tanggapin bilang Hari, Panginoon Diyos sa ating buhay, ating Panginoong Hesus. Okay? Tapos magkaroon tayo ng confession sa ating buhay. C, confession. A, adoration. C, confession. Hingi ka muna ng tawad. Isaiah 59:2, yung kasalanan natin kasi, nagiging dahil hindi tayo marinig. Yung mga pagkakamali natin. Okay? Kasi wala tayong kasalanan eh. Pinatawad na ni Jesus. Hingi tayo tawad sa pagkakamali natin. Lord, sorry po sa aking pagkukulang, sa aking pagkakamali sa iyo na nagawa. Lord, salamat po sa kapatawaran kung wala sa iyo. At saka ka humiling. Okay? Pasasalamat. O kaya humiling sa Diyos ng mga bagay na kailangan mo. Sabi rin sa 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw in advance. Pag humiling ka, magpasalamat ka agad in advance. Kasi araw-araw, hindi mababatid na pagkain. So, ibig sabihin, yung kahilingan mo na inihiling mo sa Diyos, siguradong ibibigay niya yun advance. Paniwalaan mo yun. Kaya, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Ibig sabihin, pag humiling ka sa Diyos, pasalamatan mo na siya in advance sa lahat ng bagay, okay, na ikanyang binibigay sa iyo. At ibibigay niya pa. At patawarin mo kami, confession, may confession din. Sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Okay? May confession at meron din tayong pagpapatawad sa iba. Pag-ibig sa kapwa. Amen? At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas kami sa masama, kahilingan, supplication. Hinihiling natin, Lord, gabayan mo ako sa araw-araw, Lord. Alam ko na nasa mundo ako, Panginoon, na makasalanan, pero bigyan mo ako ng tibay. Supplication. Hingi tayo ng kahilingan sa Kanya. Okay? Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawaran din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawaran ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kapag, okay, sa pag-aayunan na yan, iba na yan, Sister Nora, no? 5 to 15 lang tayo. Okay? Sa pananalangin. Kaya tandaan natin yan. Ang kausap natin ay Diyos ng kapangyarihan. Kaya kapag nag-pray tayo, magpasalamat na agad tayo in advance. Kasi Diyos yun eh. Siguradong bibigay niyo kasi ang Diyos, Hebreo 13:8, siya ay kahapon, ngayon at magpakailanman. Tapat siya. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Amen? Tama po ba? Kaya kapag nag-pray tayo, magpasalamat tayo in advance. At dapat, meron talaga tayong konkretong relasyon sa Kanya para tayo pakinggan. Kasi kung wala kang relasyon sa Diyos, ano mo pakinggan ng Diyos, hindi mo ba siya itong tatay? Tama? Kaya maging tunay yung ating relasyon sa Kanya. Kailangan na paghahari natin sa ating buhay. Ganun ang tamang pananalangin. Binibigyan mo ang pinaka mataas na katayuan ang Diyos sa buhay mo. Pinaghahari mo ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating buhay. At hinihingi natin yung ating mga pagkakamali na gagawa na mapatawad niya. Okay? Yung ating mga kakulangan na nagagawa sa ating buhay. May confession, adoration, confession, thanksgiving, at supplication. Paghiling, yung pinakahuli-huli. Hiling. Amen? Yan. Kaya tandaan natin yan, ha? Paano tayo manalangin? Ano yung sistema na pwede natin gawing gabay? Acts. A, C, T, S. Adoration, confession, thanksgiving, at supplication. A, adoration, pagsamba, pagbibigay ng mataas na katayuan ng Diyos sa buhay mo. Para alam mo yung pangalan niya. Tapos confession, hingi ka ng tawad sa mga pagkukulang natin nagagawa. Thanksgiving, magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa buhay mo. Yung buhay, yung kinain mo kanina, yung kagalingan sa sakit at karamdaman. Dapat na-appreciate mo yun. At panghuli, tsaka ka humiling. Humiling na may pagpapasalamat in advance.
Kasi ang kahiling niya rito, bigyan mo kami ngayon, 11. Matthew 6:11, ang aming pagkain sa araw-araw. Kapag humiling ka, dapat sobra, huwag kayo ng kulang. Mamaya, pumili ka, eksakto lang, may dumating kang bisita, kulang na yung, kinapos tuloy ako ng pagbiling bigas, di ba? Lord, bigyan mo ako ng 500 pesos. Dumating yung order mo sa Shopee, 499. Sukli lang piso. Tama? May dumating kang bisita. Hindi na kasi yung piso pang merienda. Tama ba? O kaya pag humiling ka, advance, kasi Diyos ang kausap mo, siguradong bibigay niya yun. Amen? Tama mo ba? Ayaw, tiwala tayo sa Diyos. Sa lahat ng pagkakataon. Matthew chapter, 6 verses 5 to 15. Ano pa? Katuruan sa, kaya pa ba? Sige, 9:25. Pag-ayuno. Tama ba, Sister Nora? Tama ba yun? Turuan tungkol sa pag-aayon. Katuruan sa pag-ayuno, Matthew chapter 6 verses 16 to 18. 16 to 18. Tuloy pag-aayuno. Kapag kayo nag-aayuno, nagpa-fasting. Okay, nagpa-fasting naman. Huwag kayong magmumukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Kagaya rin ng panalangin, huwag nyo nang ipaalam na kayo nagpa-fasting, nag-aayuno. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng tao na sila nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag kayo nag-aayuno, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Yan, magpa-fasting, sikreto din yan. Na dapat ang Diyos at ikaw nakakaalam. Ang fasting kasi, isa ito sa paraan para maging marugdob ang ating relasyon sa Diyos. Pagpatay ito ng laman natin. Sa totoo lang, yung fasting, malaking bagay niya sa atin. Pinapatay nito yung ating physical, yung laman. Hindi yung magpapakamatay ka, magpapakagutom ko, hindi ganun. Ipinapatay niya yung laman natin, yung pamumuhay natin sa laman. At binubuksan niya yung pamumuhay natin sa espiritual. At huwag mong ipaalam yan. Kasi iba, gutom ka na eh. Siyempre, iba yung tsura mo pag gutom ka. Dapat hindi. Nag-aayos ka pa rin ng sarili. Hindi mo pinahalatang gutom na gutom ka. Okay? At kasi, siyempre, pagka gutom ka, nakita nila, bibigyan ka ng pagkain niya, matutokso ka. Kagaya ni Jesus Christ, nag-fasting siya sa Matthew chapter 4. Sabi ni Satanas, gawin mo ba ito ang tinapay? Kasi gutom na siya, alam ni Satanas, nagpa-fasting siya. Hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, sabi ni Jesus, di ba? Tutuksuin ka talaga. Gagawin mo ng lihim yung ginagawa mo. At isang bagay na napakaganda sa fasting, nabubuksan yung totoong relasyon sa Diyos. Kaya kung gagawin natin yan, mag-pray tayo palagi at magbasa ng Bible at hilingin mo yung mga bagay na gusto mong mawala sa buhay mo. Lord, gusto ko po magkaroon ng konkretong relasyon sa iyo. Gagawin ko to para sa aking kahilingan na wag ipagkaloob mo. Yan. Doon ka lang, focus ka lang doon, Lord. Bawat oras, basa ng Bible, prayer, kahit nagtatrabaho ka pa, maraming uri ang fasting. At pwede kang mag-fasting 6 hours lang. Pwede kang kumain ng gulay lang. Huwag ka lang kakain ng karne o kaya kanin, gulay at prutas. Pwede tubig, pwede din yun. Kaya pwede kang hindi kumain ng lahat o hindi uminom ng tubig. Pwede kang uminom ng tubig na hindi ka kumakain. Pwede ka naman kumain lang ng mga gulay at prutas lang. Fasting din yun. Ang mahalaga, yung totoong ginagawa mo ay talagang gusto mong gawin dahil gusto mong mabuksan yung relasyon sa Diyos ng tunay. Kaya kung minsan yung mga bagay na hindi mawala sa atin, kaya ng fasting yan. Sa fasting natin daanin. Halimbawa, meron tayong gustong hilingin sa Diyos, hindi natin talaga makuha sa panalangin lang. Mag-fasting ka, makukuha mo yan. Kaya yun yung isang bagay na kahalagahan ng fasting. May mga bagay na hindi kayang gawin natin sa panalangin, kaya may time na nagpapagaling yung mga disipulo, hindi nila mapagaling yung pinagagaling nila. Kaya sabi ni Jesus, hindi kayang pagalingin ng panalangin yan, mag-fasting. Kailangan natin mag-ayuno para magawa natin yan. Kaya ganoon din sa buhay natin. Kaya ang mahalaga lang, kagaya ng pananalangin, dapat totoo yung gawain natin. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam at hindi mo na kailangan pa itong ipagsabi, ipag-iyabang.
Ay, nagpa-fasting ako, makajus ako, ganun. Di ba ganun eh, di ba? Fasting kami sa church eh. Hindi mo na ako kakain kasi ang intention mo eh, malaman niya nagpa-fasting ka. Ay, walang sabihin yun. Basta sige, may pagkain po ako na, kaya busog po ako at meron po akong sapat na kinain. Huwag mo ka na magbanggit ng iba. Pas lang po mula sa pagkain, gano'n. Huwag ka nalang magbanggit na nagpa-fasting ka. Sige siya, pa-fasting ka kahit nagtatrabaho ka. Pero pinaka-the best, kung gusto mo talaga mag-fasting, dito ka na sa church. Mga likod ng Diyos sa church na pa-fasting karamihan. Minsan sa prayer mountain, pumunta sila, para walang istorbo. May mga prayer mountain, may mga entrance nga lang. Doon sila magpe-pray. Hindi kakain ng mga 3 araw, hindi kakain ng mga 7 araw, hindi kakain ng 15 days, hindi kakain ng 40 days, kagaya ni Jesus at ni Moises, si Elias, yan. 40 days. Walang tubig, walang kain. Si Moises, 40 days sa Mount Sinai, wala siyang kain, wala siyang tubig. Si Jesus Christ naman, 40 days, hindi tiyak kung umiinom siya ng tubig o hindi. Kasi yung mga Hudyo, pag nagpa-fasting sa pag-aaral, umiinom yan ng tubig. Hindi nga lang kumakain. Kaya kung kay Jesus Christ, hindi tiyak kung umiinom siya ng tubig nung nag-fasting siya o umiinom. Kaya walang pag-aaral tungkol doon. Pero maaaring umiinom, maaaring hindi. Kasi yun ang kaugal niya ng mga Hudyo ng panahon. Kasi Hudyo siya eh. Israelita siya eh. Amen po ba? Kaya tandaan na yung prayer at fasting halos pareho lang. Kailangan totoo yung ugnayan mo. At ginagawa mo yun ng totoo talaga na meron ka talagang purpose sa Diyos na seryoso. Amen? Kaya didindi tayo ng Diyos. Okay, ano ba? Ano ba, Sister Nora, ang ating pabagat? 19. Ano na mabagat nun sa verse 19? Ang Matthew 6. kayamanan sa langit. Ha? Ang kayamanan sa langit. Okay, Matthew chapter 6 verses 19. 21. Ang kayamanan sa langit. Oo nga, no? Ayan, no? Okay, dito ako kasi lead, hindi ko babasa eh. Ang kayamanan sa langit, 19 to 21. Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ano ibig sabihin nun? Huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Huwag siya maghangad ng mga biyaya na hindi naman natin talaga kailangan sa totoo lang eh, uluho na natin. Kasi sabi sa huli, kapag nandun kasi yung magmayaman ka kasi nandun yung puso mo. Bawa, naiwan mo yung wallet mo sa CR ng bahay nyo. Kahit kamag-anak mo pa yun nandun dun eh, diba? Nababagabog, ay, yung kapatid ko pala, mga moped pala yun. Naiwan ko pala yung wallet ko sa CR. Tama mo ba? Ngayon kahit nasa church ka, ano ba yan, yung wallet ko? Tama? Nandun pa rin yung isip mo sa bahay niyo. Kahit kapatid mo, nanay mo, tatay mo nandun kasi, ay, mabubukit nila na may pera pala ako. Tama? Baka piraman nila ako. Minsan ganun tayo eh. Di ba? Meron pa naman akong gagawin. Kaya ganun. Kaya parang ganun din yan. Kaya sabi rito, huwag natin kaabalahan yung mga bagay na narito sa lupa. Bakit? Sa tingin nyo. Pagdating ng panahon kasi, wawasakin ng Diyos to. Walang matitirang bato dito. Kaya kapag ito pinahalagahan mo, yung mga kayamanan dito, kasama ka sa masisira pagdating ng panahon. At hindi ka makakapag-focus gawin yung mga tungkulin mo sa Diyos. Kasi wala. Dito yung may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok ng mga magnanakaw. Kasi minsan, naluloko ka, nadadaya ka sa mundong ito. Kapag pinahalagahan mo yan, ang isang bagay, lalong nawawala. Okay? Sa halip, ngunit, sabi rito, imbis na yun, doon ka mag-focus, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Mag-ipon ka ng mga kayamanan hindi nasisira. Espiritual, ibig sabihin, i-focus mo yung iyong isip at puso higit sa lahat sa espiritual na buhay. Kasi yung material na bagay o buhay, pag nag-focus ka ron, pagdating ng panahon mo, wala yan. Pag namatay tayo, paano na yung mga naimpundar mo? Tama ba? O, at saka yung mga tao sa palibot mo na pinakaksaya mo ng panahon, hindi mo rin sila makakasama habang panahon. At ang makakasama natin sa habang panahon, ang Diyos lang, dapat. Kaya yun ang pag-isipan natin sa ating buhay.
Baka mamaya kasi tayo pa ay mapahamak sa ating buhay dito sa mundo kapag masyado tayong focus sa mga bagay na narito sa mundo. Amen? Kaya sabi nito, huwag natin abalahan ang mga meron dito sa lupa. Oo, mahalaga yan, pangangailangan, pero huwag tayong focus doon. Mas focus dapat tayo sa spiritual na buhay. Gaya ito, prayer meeting, devotion, Sunday school, ano pa, prayer, Bible reading, pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat doon tayo focus, paglilingkod sa Panginoon, pagbibigay, sa gawain ng Panginoon, pagtatanim, ano pa? Huwag sa mga makamundong bagay, luho, kayamanan, labis na pag-asam ng kinabukasan, dahil doon nakakalimutan natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi mapapahamak tayo pagdating ng araw. Tandaan natin, ang Diyos ay all-knowing. Alam ng Diyos yung mga bagay na gusto natin, at alam ng Diyos yung mga bagay na kahihit na natin pagdating ng panahon. Ang magdidesisyon niyan tayo. Okay, hanggat may panahon pa, dapat seryosohin na namin ang relasyon natin sa Diyos. Huwag tayong pumupo, sabi nito, sa mga bagay dito sa mundong ito. Kasi ito ay magdudulot ng kapahamakan sa ating buhay. Sa halip, ang pakaisipin natin, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit kasi walang naninirang insekto doon at kalawang. Walang hanggan ang yaman kasi doon. 21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong isip at puso. Naroon din ang iyong puso, kaya hindi ka mapakali, hindi mo magawa yung tama na dapat mong gawin. Kasi focus ka sa layaw eh. Focus ka sa mundo. O hindi mo na magawa yung mag-pray. Hindi ka na ata nananalangin bago matulog. Nagpe-pray ka nga bago matulog. Ang tanong, naririnig ka ba ng Diyos? Tama po ba? O, yun yung mga bagay na dapat natin sa alam-alam. Itinuro yung tamang pananalangin. Itinuro yung tamang pagpapasting. Itinuro yung tamang pagtulog. Matthew chapter 6. Hanggang 21 to, di ba? 21. Ano na tayo dito? Kayamanan sa langit na dapat pinagpukusan. Kaya isipin natin maigi. Yung dapat ang kayamanan na iniisip natin yung kayamanan sa langit, huwag sa mundo. Kasi iba, aral ng aral. Nagsisigang pag-aral, nakakalimutan yung tungkulin sa Panginoon. Tapos, yung ibang kinalaunan, hindi naman pala siya mabubuhay ng matagal. Tama? Ilang taon ba dapat gumag-graduate bago mag-college? 20. Ay, hindi. 20, graduate ka na nun. Dapat, no? Oh. Gusto kong mag-college sa mataas ng paaralan. Tapos kinalaunan, iba pala yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Kaya ko. Sabi ko, mag-aaral ako sa Kapua. Mag-aaral ako sa De La Salle University. Hindi ako magko-contraction. Lahat ng yun, hindi nangyari. Lahat yun, dinaanan ko. Yung mga ayoko, yun yung naranasan ko. Magtatapos ako ng college, hindi ako nakapag-college. Amen? Kasi may iba palang purpose ang Diyos sa akin. Kung siguro nakapagtapos ako, hindi ako narito ngayon. Baka engineer ako. Baka nasa Amerika na ako. Babalik-balik na ako sa Pilipinas. Amen? Pero binigyan ako ng mas mataas na katungkulan ng Diyos. Amen? Ang magpahayag ng kanyang salita. Tama mo ba? Saan ba ako doon? Ano nangyari sa akin? Nangyari, natuto akong magbisyo. O yung mga bagay na ayoko nangyari. Hindi ako nakapag-high school. Naging pahinanti ako. Pinalaunan. Sabi ko, ayoko mag-contraction kasi ang init eh. Kasi ano ako sa katawan nun, lagi ako naka-long sleeve nung bata ako eh. May brace pa ako, up and down pa eh. Tapos may highlight pa yung buhok ko eh. Alam ni Sister Nora yun, no? Kasi binata ako, mahilig ako mag-ayos ng panahon. Tapos laging bago damit ko, gusto ko original. Lahat, nabigo lahat ng aking sinabi. Binaba ako ng Diyos. Natuto ko mag-drugs. Pero mo, natuto ko magpahinati. Buhat ko mabigat sa init ng araw. Ayoko dapat hiya ako sa tao eh. Ganun, binagsak ako ng Panginoon para dalhin ako sa lugar kung saan ako nararapat. Oh. Pero binigyan ako ng masigit na mas mataas na katungkulan kumpara sa mga engineer. Tama mo ba? Kumpara sa mga doktor. Kumpara sa mga abogado. Ano yun? Ang maglingkod sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Ganun ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Kinagayat ko wala. Pero kayo, kung gusto nyo marating yung mga gusto nyo marating, isipin yung spiritual una. Kasi una, hindi nyo alam yung kinabukasan nyo eh. Alam nyo ba yun?
Sa tingin nyo, sino nabasa yung future niya sa inyo? Alam mo na ikaw ay magiging, alam mo si Pia, ako ay magiging nurse. Di ba? Oh. Alam mo ba yun? Na mangyayari? Hindi! Kung lulubin ng Diyos, mangyayari yan. Kahit wala pang tumutulong sa'yo. Amen? Kasi yun yung plano ng Diyos sa'yo eh. Kaya ang problema, ginagawa natin ang lahat sa lakas natin. Sa inaasahan natin. Hindi tayo maasa sa Diyos. Tama ba? Pero kung ikaw ay aasa sa Diyos, kahit wala pang tumutulong sa'yo, mangyayari yan kung mag-aasa ka sa Diyos. Bakit? Kung ano itinanim mo, yun ang aanihin mo. Tama mo ba? Pag nagtanim ka ng pananampalataya sa Diyos, aani ka ng pananampalataya sa Diyos. Yun yung tinuturo ng Matthew chapter 6 sa atin na napakahalaga na malaman natin. Amen? Kaya tandaan natin yan sa ating mga buhay. Huwag tayo maging focus sa lahat ng bagay na meron sa mundo. Halimbawa, si Nero, na gusto niyang marating pagdating ng panahon. Gusto niya mag-abogado. Una, tinawag siya ng Panginoon para pamunuan yung kabataan. Paano siya magiging abogado niyan? Ganun yun. Unahin mo muna yung tungkulin mo sa Diyos. Magtalim ka muna para umali ka ng pagpapala sa Diyos na nag-uutos sa iyong gawin ang mga tungkulin mo. Amen? Tama mo ba? Ulitin mo lang, pag nagtalim ka ng gulay, ano aanihin mo? Gulay. Pag nagtalim ka ng prutas, ano aanihin mo? Prutas. Pag nagtalim ka ng pera, ano aanihin mo? Pera. Oh. Ayan ang simpleng bagay na sinasabi ng Diyos na dapat natin paniwalaan. Kaya in 2026, imulat natin yung ating spiritual. Ayan ang sinasabi dito ng Matthew chapter 6, 19 to 21. Mag-impok tayo ng bagay sa langit. At saan tayo dapat magtanim? Saan? Sa matabang lupa. Sino yung matabang lupa? Yung mga taong sumusunod sa Diyos o yung mga tao walang ibang iniisip kundi ang Diyos. Amen? Ano ibig sabihin yung hasik, yung binhi? Yung mga nalaglag sa mabato, matabang lupa. O diba? Tumubo sa mataba, sa mga mabato. Kaya nagtatanim tayo sa hindi mataba eh. Tatanim tayo sa SM, sa Shopee, sa Lazada. Tama ba? Sa kaibigan natin mga unbeliever. Tama ba? Ba't di tayo magtanim sa church? Tama ba? Kailangan ng church ng printer. Kailangan ng sasakyan ng church. Kailangan ng church ng mga allowance ng mga manggagawa para makapagpatuloy. Kailangan ni pastor ng ganito. Hindi natin taniman sila ng ganon. Kasi focus tayo sa ating sarili. Tama ba? Nakagaya ng sinasabi ng Matthew 6 na ginagawa ng mga mapag-imbabaw. Gusto natin magpasikat. Yun yung aral dito sa Matthew chapter 6. Kaya dapat maging humble, humility, at lahat dapat ay parangal ang Diyos. Tinuro kasi sa Matthew chapter 6 verse 1, yung tamang pagtulong. Okay, ano pa? Yung tamang pananalangin, yung tamang pag-aayuno, at dapat tamang paggamit ng kayamanan. Yung yung pangarap mo na magkaroon ng kayamanan, dapat hindi yun ang focus mo, dapat pamumuhay sa Espiritu. Amen. Matthew chapter 18 to 21. Muli. Hindi natin kayang tapusin kasi wala na tayong oras. Sa linggo natin ito itutuloy. Ang ganda, di ba? Tama po, ang ganda ng mensahe niya. Isang mga nahuli, dapat maaga tayo sa susunod para mapag-aralan. Ang ganda ng nilalaman nito kanina, ang ganda ng talakayan talaga hanggang ngayon. Kaya postpone natin ito ngayon to be continue. Hanggang ano na tayo, 21 ba, Sister Nora na ngayon? Tutuloy natin yung Matthew chapter 6, 22 hanggang sa kunti na lang 34. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nawa, marami tayo natutunan. Amen? Kung ano yung tinanim, yun ang hanihin, maging konsepto na ng isip natin yan ngayon. Ako dati hindi ko talaga yan naiisip kahit na nangangaral na ako, pero unti-unti, ngayon salamat sa Diyos, pinare-realize na rin sa akin yan. Amen? May tanong ba? Sa umagang to, may gusto kayo tanong sa ating tinalakay, katuruan sa paglilibos, sa pananalangin, sa pag-aayuno, tapos sa kayamanan, sa langit. Ayan, katuruan. Wala? Okay, kung wala, ay mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong salita. Nawa, Panginoon, masigit na mauhaw pa kami sa iyong mensahe at lagi kami, Panginoon, naging active sa pakikinig at yung karunungan mo, nais namin
maging karunungan din sapagkat yun naman ang nais mo sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon, patnubayan mo kami sa susunod na gawain. Nawa, mangyari yung kalooban, ikaw may taas sa maparamalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, tayo lahat. Magsiyang na, tapos tayo magsimula na sa ating pagpupuri sa Diyos. Kailan, bro?